Hello kapatid, magandang araw sa'yo. God bless you. Today, I would just like to encourage you. 'Di ba minsan ina-assume ng mga tao, akala nila porke relax tayo, tahimik tayo, hindi tayo nagse-share ng ating problema, akala nila ang sarap-sarap ng buhay natin. Thank God dahil kaya nating dalhin ang problema natin at hindi tayo ang nagdadala sa problema. Keep it up kapatid. Okay? Napakagandang pag-uugali niyan. Pero hindi nila alam na dumalakad tayo ng mag-isa sa problema. Kasama natin si Lord, of course. Di tayo nangdadamay ng ibang tao, hindi tayo nananakit ng ibang tao, kundi tayo nag-battle nun with the Lord, kaya naging closer tayo kay Lord. Diba yung lahat ng sakit, lahat ng problema na pinagdaanan natin, God turned it for our good. Yung mga pain, naging matapang tayo sa hamon ng buhay. Naging malakas tayo dahil doon. Amen. Yung mga sugat natin, natuto tayo dun sa mga scars na yon. We are wiser now. We are smarter now. Binigyan tayo ng Lord ng wisdom. Paano makibaka sa buhay na ito. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, kung may pinagdadaanan ka sa trabaho mo, sa boss mo, o sa bahay, sa kamag-anak mo, asawa, anak, kapatid, biyenan, in-laws, kapitbahay, sino man yan, tandaan mo na hindi mo trabaho na isolve ang problema nila o baguhin sila. Ang kailangan mo lang gawin ay pagsabihan kung kinakailangan. Kung makinig, salamat. Kung hindi, leave it to the Lord. Okay? Hindi mo sila kailangan maging project o hindi mo kailangan maging balisa na baguhin sila. You worry too much about these people na nag-cause na ng trouble sa'yo. No, you can only do so much. Don't play God. Si Lord ang bahala doon. Amen? So, maaaring tanungin mo ako, so anong gagawin ko, sister, pag may mga taong mali naman yung ginagawa, tapos nagsisinungaling naman, tapos nakaka-konsumisyon? Keep speaking the truth sa kanilang buhay. Pag nakinig sila, salamat. Pag hindi, hayaan mo na. May timing ang lahat ng bagay. At tatandaan mo, ang Panginoon ang umihipo sa puso ng tao. All we can do is to pray and gamitin ng Panginoon para maging instrument sa tao yun. Pero si Lord pa rin talaga ang makakapagbago. Dahil kung kayang baguhin ng taong sarili niya, edi lahat tayo loving, wala nang evil sa mundong ito. 'Di ba? Kaya lang hindi Talagang may timing si Lord. Huwag kang mag-alala. If you are speaking the truth in love, maintindihan ka ng mga taong nasa truth din. Ang ayaw lang doon yung mga taong nagsisinungaling. So, anong kailangan mong gawin? Magsalita ka lang ng truth. And, yun ang utos ng Panginoon diba? At yun na nakakagaan sa ating kalooban. Yung may freedom ka to speak the truth. Alam mo yun kahit saan kadalhin. Isang salita mo kahit paulit-ulit. Okay? So, kung hindi naman at hindi madadala sa pakiusap yung mga taong ganun, anong gagawin natin? Kasi ang dami namang problema right now Kahit ako, nagdadaan ako sa ganyan. Yung mga problemang tao sa buhay. Tanggalin mo sa buhay mo kung pwede. Kung hindi naman at close sa'yo, ilimit ang pakipag-usap. Masyado na tayong matanda para mag-explain o laging magsalita sa mga taong alam naman nila na mali yung ginagawa nila. Minsan, minamanipulate lang tayo o hindi lang talaga sila nag-a-admit na nagkakamali rin sila. Wala tayong magagawa doon. Mas-stress ka lang. You don't deserve na mas-stress sa mga ganun. Kapag biniblame ka nila sa mga ginagawa nila, hindi healthy yung ganun. Dinidisrespect ka na, forget it. Okay? So, mahalin mong sarili mo and
May the peace of God be with you, and no one can steal that away from you. Okay? So, God bless you, and may the peace of God be with you. I love you, kapatid, with the love of the Lord. So, kapatid, remember lang, okay, remind lang kita, it's not about kung anong isipin sa'yo ng tao. It's not about i-please mo ibang tao. Hindi ko sinasabing maging selfish ka. Ang importante, anong inisip sa'yo ng Diyos? Do you put a smile on God's face? Nag-glorify mo ba si Lord? You cannot please everybody. Walang taong mapiplease mo ang lahat ng taong nakapaligid sa'yo. You can't do that. And you're not supposed to do that. Kadalasan, yung mga taong gano'n na piniplease ang ibang tao, yun yung may issue ng neglect growing up. Maliit ka pa, wala kang attention growing up, may experience kang ganun. So, you want the validation and you want to be appreciated and loved. Ngayon, we'll touch the topic next time. Pero, yun na nga, with that said, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Okay? So, laging may masasabi ang tao. If they want to go, let them go. Okay? Hindi ka nilagay ng Panginoon sa mundong ito para pasiyahin lang ang kapwa mo. I mean, in the sense, we are blessed to be a blessing. What I'm trying to tell you right now is, dapat happy ka rin sa sarili mo. And if you're not happy, you cannot give happiness. Kung hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon, you cannot share love din. So, ang ibig kong sabihin, ang alam ng si Lord lang ang nakakaalam ng worth mo. Sinabi niya, you are fearfully and wonderfully made. You are priceless in His eyes. Kaya nga, He gave Jesus, diba, as a ransom for us. So we can go to heaven to be with God the Father. So, walang kang kailangan gawin para i-convince ang ibang tao about your worth as a person. Ang importante, yung worth mo in the eyes of the Lord. And the rest will follow. Okay? Create ka ni Lord for His glory, to live up for His purpose, for His plan. Amen? And God loves you so much and you are appreciated in the eyes of the Lord. Wala kang ginawa ang bagay na hindi. Dapat lahat ng bagay na ginagawa natin, nisip natin, napapasaya ba natin ng Panginoon? Is this honoring God? Ito ba ang gusto ng Lord? Diba? And in return, pag ganun lagi mo iniisip, it's for your good. And you are a blessing to a lot of people around you. Amen? God bless you, kapatid. I always say God bless you because you are blessed and a blessing. Hallelujah.